Ano 'yan, usually kasi Pascal, eh, nagsisimula muna sa malaki. Although yung mga sample dito naka-small cap siya, pero yun na yung ano, i-best practice niyo 'no? 'Yan, sige. Pag kino-close ko ba 'to, nakikita niyo pa rin yung screen ko? Medyo na-ano lang ako. Pag kino-close ko 'to, nakikita niyo yung screen, tama ba? Opo, sir. Okey, sige. So 'yan. So, let's say for example, DB, users. Puwedeng ganyan 'no, or DB users. Ayan, puwedeng ganyan. So, create lang natin. So, ito ayan 'no, as is na, create 'to. Ayan, so ito yung lalabas na ano, na screen. So, una yung table name 'no, familiar ba with table? When we say table, ano yun, anong ibig sabihin natin when we say table? Plus, yes, oo naman, okey lang 'pag may underscore, 'wag lang dollar sign. Class, when we say tables, we're talking about tables. Ano yung pumapasok sa isip niyo when we say or when you hear the word tables? Hindi yung mesa literal, pesos, eh. So yun pong bang collection po ng mga ano po, ng mga data Oo, po. yes. So, why do we need tables in the first place? Ba't natin kailangan yun 'no? Yes, Yancy. Wait lang, sir. Para po malaman po yung ano, yung mga data na naka-input po dun sa ano, gagamitin. Okey, okey. What else? Para malaman yung mga data, yes, tama yun. What else? None? Yes, Ace. Sir, good morning po. Yung natutunan po namin sa database ay ang table po, it consists po ng ah, rows and columns tapos Yes. siya po ay used for relationship to establish a relationship po Relationship to what? Relationship to what, class? To another what? to another table po. To another tables, like, no? So, now, class, meron tayong tinatawag na two types of database, and what are those? What are the two types of database that we have? Any idea? Yes, Kenjin. Yung ano po, structural and non-structural po, database. Structural and And okay, ano po, sige. And okay, yes, correct. Or in other words, we have what we call the relational and the non-relational database that we have. So when we say relational, it means that a certain table is correlated with another table, meaning it have the relationship, no? We have the relationship like for example, one is to one, many is to one is to many, so on and so forth. Wherein when we talk about non-relational database, it is a type of database that every data or every table is not correlated to each other, no? An example nun, for example, yung what you call this one? I forgot the name of the DB. Uh, Forgot. Basta yung mga relational natin, yun ah, yung mga related to ano, to yun nga, may mga relationship na ano, na sa ibang table, no? So, yun yung two types natin, no? We have the non-relational and we have relational. So, in relational, we have yung may mga insert, no? I mean, yung mga joins, no? Yung mga joins, outer join, inner join. For sure naman, familiar kayo doon, di ba? Left join, inner join, right join, no? So, usually class, yung right join, hindi siya masyadong ano, hindi siya masyadong best practice 'no. Kaya mapapansin niyo lagi pinapagamit yung left join 'no. Even in my company at Accenture, very vital yang ganyan 'no, kasi you are accessing a data, kaya pinapagamit lagi yung left join. So yun, yun yung mga ano, left join, outer join, full inner join, full outer join, yung mga ganyan, something like that 'no.
yung mga paggamit ng aliases, no? So, something like that. So, yun yung purpose ng table, no? Now, to create table here in MySQL, the naming convention here is, babala naman kayo. Kayo naman ano doon. Pero, mas maganda pa rin, like, for example, user data. Ayan. So, for example, ganyan. Now, columns. Ano yung tinatawag nating columns, guys? What do we mean by columns? Ano yung columns? Guys, columns is what? Hmm? Columns? Wala? Wala idea? Ano yung columns? Yes, Perez. Sir, yun po yung nagde-differentiate po ng mga data. Halimbawa po Mm. yung ID, Yes, correct. name. Correct, no? So, kung ilang columns, no? Correct. Kung ilang columns yung ilalagay natin doon, no? So, for this example, gawin lang natin 3. Then, create. Then, magaganito siya, no? So, yung type, ito yung data type. Yung length, ito required to, no? So, for this one, like say, for example, we have ID, no? ID, required yan. Then, let's say, for example, name, and we have here email, no? Now, what is the data type for ID? Ano yung mas magandang, with all of these choices, ano yung best approach na gamitin ng ID data? So for this one, int, no? Then for the name, it should be varchar, no? Pwede rin naman text kasi in text mas maliit yan eh. So mas maganda varchar na. Then for email, it should be varchar also. Then for the length, we set this for, let's say, 3. Then for the name, we can have it like, for example, for 10 and then for 10, no? Or para mas safe, gawin natin 50. Then, ang ano dito, ang vital dito is itong, although may edit nyo pa naman to pag hindi nyo na ano, as itong, make sure nyo yung AI, yung ID natin is nakatick yung AI. What do we mean by AI, class? Ayan o, from the word itself, auto-increment. What do we mean by when we say auto-increment? Yes, Paul. Ano po, kumbaga po, kada kada add ng ID po, nag-automatic po siya nag-add ng 1 po. Bawa ID 1, Yes. ID 2. Okay. Correct. No? So, from the word itself, auto-increment. So, pag tinik niyo yung auto-increment, lalabas yung primary. No? Ngayon, when we say yung isang field ay primary key, what do we mean by that? When we say the one field, for example, the ID is a primary key, what do we mean by that? Anong ibig sabihin nun pag primary siya? Yes, Nani. Ano po, unique value po siya sa rest ng attributes po. Unique value, yes. So meaning that primary key of the certain table can be a foreign key of the other table, right? Am I correct? And those foreign key can be the connection of the two tables. For us to be able to fetch the same table, we need the primary key of the main table and the foreign key of a certain table also, for them to be able to connect or to fetch or to be able to combine all the data that those two tables have, no? So we need that. So one table can be have, does a certain table class can have a multiple foreign key? Yes or no? Does a certain table can have a multiple foreign key? Yes or no? No. No ba? You sure? Foreign key, ha? I'm talking about foreign key. For example, table user, ay table student, pwede ba siya magkaroon ng multiple foreign key? Yes. No, yes. It can. It can. Ang hindi lang pwede ay ang isang table ay magkaroon ng multiple primary key, no? So, mandatory yon. One table equals one primary key. But yung isang table can have one primary key and multiple foreign key, no? So ganun yun. So yun lang naman yung mga fundamentals nun, no, na kailangan nating malaman, no. So yun yun, pag tinik niyo yan, ibig sabihin, kahit hindi tayo mag manual lalagay ng ID, mag-auto increment yan every time na mag-insert ng new data, no? Then save lang natin. Ayan, so meron na tayo. So makikita niyo may susi yan dito.
meaning primary key yan or auto-increment, and so on and so forth. So, meron na tayong table, no? So, meron na tayong database. Again, huwag kayong malilito, ang database name natin ay DB users, ito. Then, ang table name natin ay user data. Okay? So, any questions from that? May questions? Class? Sa pag-create ng DB. Ganun lang kasimple, no? Ganun lang siya kasimple. Okay, so sige. Any questions so far? Okay, wala. Okay, sige. So, rate ako. Sige, sorry dito ko na gagawin na para mabilis. Tatamad ako mag-ano eh. So, rate lang tayo ng ano. Sige, pangalan natin ng section nyo? 1203, no? Pero pag walang nakatingin, gantuhin nyo na. Pero pag may nakatingin, mag-ano kayo, mag-terminal para kunyari maangas kayo. Kunyari maangas. Uy, ito, nagte-terminal, nang-hack ng wifi. Hindi nagsi-CD ka lang ng ano. Hindi nila alam, hindi mo mahanap yung desktop, CD ka ng CD. Tintik na yan, nasa yung desktop dito. Yung pala, nasa desktop ka na mismo. Nangyayari yan. CD ka ng CD sa desktop, pero nasa desktop ka na pala. Nangyayari yan. Ayan, so ito yung folder name natin. So, una, create natin yung connection. No? DB, let's say for example, connection.php. Ayan, so, ngayon, ang gagawin natin, class, from our server, from this file, kukonect tayo doon sa ginawa nating database, which is, again, okay, malilito, yung DB natin, DB users, ang database name natin, ang table name natin ay user data, no? Okay, so, again, using OOP, no? So, create tayo ng class, sabihin natin dito, database. Ayan, so, create tayo ng class. Again, baka nakalimutan nyo na mag-create ng ng tawag nito, ng class, no? So, una natin is mag-create tayo. Ito, prerequisite naman to, private. Let's say, for example, ito naman yung palagi nyo makikita eh. No? Yung, let's say, private. Bakit natin kailangan i-private to, class? DB name, no? Bakit kailangan natin mag-private dito? Username. And password. Encapsulation is the object-oriented programming technique. Okay, so techniques siya. Okay, the inheritance, encapsulation, abstraction, and polymer changing. Techniques sila. Okay. Ano ba yung technique? Di ba yun yung mga parang way kung paano? Ayan. So, bakit natin kailangan mag-private class? Let's say, mas mapapadali. Okay, yung process. Ha? Let's say, mas magiging. Ito yung hello. Ito yung technique. So again, what are the three access modifiers that we have, class? Baka nakakalimutan yun huwag niyong kakalimutan yun. General rules yun. No? So what are the three access modifiers that we have? Diniscuss natin yan. So we have public, protected, and private. So let's say for example, meron nag-inherit or nag-create ng instance ng class na to, ma-access niya ba yung private? Yes or no? Instantiate tayo. Kapag gamitin natin yung object name, ma-access na natin. Yes or no? Pag may nag-instantiate ng class na to, ma-access ba pag private? Yes? Ha? No? No. Yes, no? Ma-access pa rin, no? So, host natin dito, class, is, at default naman to, localhost, no? Kasi localhost yung ginagamit natin. So, ano yan, default no, na localhost. Now, yung DB name, ay sinasabi mo Angelito, sorry. Ay sinasabi ni Angelito, sorry. Natatawa ako. Wala. Sorry. Ayan, sige. So, localhost yan. Ngayon, ano yung DB name natin? Sige, ano uli yung DB name natin kung naalala nyo? Ano yung DB name natin? Nakalimutan na. So, yung DB name natin ay, yes, no? So, DB
DB users. Wait lang. Nakalimutan ko din. So maliliit lang na. So DB users. So, Ayan. mag-start So private. DB users. So DB users. Okay. Now, anong username? Ngayon, class, meron kasing option dyan na, I mean, by default, ang username niyan ay root, no? Root yung ano niyan, yung ano niyan, yung password. I mean, yung username. Then for the password class, by default kasi 'di ba walang password yan. Usually kasi pag-access niyo itong ano, magpa-pack up yan pag sinet niyo. Pero you can leave it blank naman kung wala kayong sinet, no? So ito yung initial ano natin, setup or ano natin dito kay ano, kay class natin. Anong error na to? Private. Walang ganito. Okay, so ito na yung ano natin, yung setup natin. No? So, next is create tayo ng function. No? So, sabihin natin dito, public function, sabihin natin is get connect. Ayan, get connect na lang. Tapos, yung this natin, Yung object dito. ayan, equals Okay. to So, kung nakikita nyo, null. Bakit natin kailangan iset na null, class? me. Okay? Di ba nakikita nyo, through Yung connection natin, bakit natin kailangan iset ng null to? natin, na meron kung attribute, na meron si student. So, kita ba? Akala ko Con. Ayan. So, bakit natin kailangan iset up na null siya? Class. Importante ba yun? Yes, Jose. Sir, yan nga po yung ano po, need pong lagyan ng inputan or hindi po kailangan i-inputan o hindi po required. Ano? Sorry, hindi ko naintindihan. Yun po ba yung ano po, required or not required pong mag ano po, input dyan? Mga access natin. Sorry naman, medyo malabo. Required mag ano? Sorry. Input po or not input, yung null and not null po. Hindi. Bakit hindi? I mean, ang question is, bakit kailangan iset yung null muna? Yung connection natin as null. Every time na mag-a-access nung ano na to, nung function na to. Bakit siya kailangan iset up ng null dyan? Para saan yan? Diba? Pwede ko naman tanggalin yan, pero para saan yan? Oo nga. Yes, Paul. Para saan? Para po, ano, yung connection po sa object po is automatically na nagko-close po. Parang ganun po. Yes. Oo, yeah. So, isa rin yun sa ano. Ang goal lang naman yan is every time na na may access, kasi nga naka-public tayo, no? So, public function. So, ibig sabihin, etong function na to, expose yan sa lahat. So, nakita mo, yung connection natin dyan is exposed din yan sa lahat. So, meaning, hindi yan pwedeng magkaroon ng value. Kaya every time na bago natin gamitin yan, kailangan yung value niya wala muna. Same lang yan nung katulad ng ginagawa natin as name is equals to age. Nakalimutan nyo na. Is equals to grade. Is equals to ganyan. Diba? Name. Nakalimutan nyo na. Yung pag-initialize. So, Initialize. sabi, diba? Nakalimutan nyo na. Yes. Sa ganyan. Direct access. So, Yung sa form, no? So same lang yan. So, baga, initialize lang natin na yung value na is, i-make sure natin na before mag-proceed ng connect or ng function natin, wala siyang laman, null siya, no? Importante 'yon para hindi magkaroon ng unnecessary value. Now, gagawin lang natin dito next natin is we were using yung try catch, no? Ito generic ano lang naman to. Generic approach. Ayan. By the way, we are using PDO ha. Sa approach natin, PDO or yung tinatawag na PHP data objects, no? so normal. Okay, so normal. So, meron kasing dalawang approach, no? Isang MySQLi, tsaka yung MySQLi, SQLi, tsaka yung PDO or PHP data objects. For this demo, PDO yung gagamitin natin. Although wala naman sila pinagkaiba. I mean, marami pinagkaiba, pero mas okay si PDO, no? In terms of functionality, no? So, for this one is, let's say this
con, no? So, yung con na yung i-access natin, sabihin natin is new PDO. Ayan. Tapos, yung MySQL. Kung ano yung server na gamit, MySQL. Tapos, hosts, no? Ayan. So, kung ano yung host, no? So, instead class, kaya tayo gumawa ng ganito. Instead na ilagay mo na naman dyan yung localhost, no? Localhost, hindi na, no? So, ang gagawin natin dyan is, yung this na. So, this host, no? Yan. So ganyan. So, hindi natin kailangan gumamit nung dollar sign dito kasi nga, we're using this, no? Kung matatandaan nyo, ginamit natin yan nung sa class demo natin, no? Yung sa pag-create ng class, which is, ito yan. Ibig sabihin, this corresponding value every time na may iba yan, yun lang ipapasa natin. So, ganun lang yung nangyayari dyan, no? Then for the next one is yung ating DB name. What is the DB name that we have? So this is equals to DB, ayan, DB name. So yun lang yun, no? Then this user, yan, username. Then this ay ma-bypass kung yung mga system na ginagawa niyo. Yung sorry, password. system na yun, ay yung iniiwasan ng mga developers. Okay. Kasi malaking And kung nagkaroon ng ganung klaseng problema. Okay? ayan, so yan. So meron na tayong kumbaga na set na natin yung every parameters natin sa ganitong value natin, sa generate natin, no? Next is this con ulit, no? Okay, so first of the Sabihin lang natin dito, set attributes. Lalabas naman yan. Ayan, lalabas na. Set attributes. Dito na natin gagawin yung PDO. Kung makakita kayo lang mga source code, puro ganyan. So, ibig sabihin, PDO yan. tayo, di ba, halimbawa, Error mode. diba? Then, PDO. Given So, ito yung sinasabi kong PDO. Pag may SQL ang gamit nyo, hindi nyo ma-access to mga to. Ito kasi yung mga object na built-in sa kanya. Exceptions, no? Kumbaga, mas madali, no? Pag PDO. Although, nasa sa inyo naman yan. Basta kaya nyo explain. Goods lang. Ayan, so catch natin. So, yung catch natin is PDO. Exception. Ayan. properties kung meron yung system na yun. That's Exception. kung ano yung ibig sabihin natin dito. Okay, thanks. Yes. So, next tayo. Ayan, so connection. Ano sabi ko? Error. So pag may na-catch ang error based dito sa mga parameter natin, attribute mode and error exception, magto-throw siya ng exceptions, no? Magkakaroon siya ng connection error. Then i-display natin kung ano yung exception na error para mas madali nating ma-debug, no? Ayan, exception, Hindi na nila kailangan, get message. hindi na nila kailangan mag-worry about dun sa data if yun may Ayan, so get message. Ayan, so magto-throw lang siya ng exception message. Let's say for example, there are sudden error in DB. So hindi ka clueless kung naka-connect ba tayo or hindi, no? Kasi malalaman natin yan agad kasi magto-throw siya ng connection error. Then kailangan lang natin i-return yung this con. Kasi kukunin natin yan eh. So ibig sabihin nito class, every time natatawagin tong function na to, ang i-return niya ay itong con, which is ang magiging value niya yung connection na to, no? So yun. Wait lang.
Ayan, sige. Sorry. Andiyan pa kayo? Ayan. So, basically, ayan yung ano natin. Ito yung magiging database setup natin, no? So, ito yung magiging basis natin. So, every time na tatawagin natin yan, ito yung magiging way natin para makakonect tayo doon sa DB na ginawa natin, no? Okay, so next na gagawin natin is gawa tayo ng index, no? Ayan, so dito tayo gagawa ng, let's say for example, user data. Ayan. So dito naman, ang gagawin naman natin dito is magta-try tayo magkaroon ng insert, no? I mean, yung form, gagawa tayo ng form, no? Na pwede tayo mag-insert ng user, no? So, by the way, class, no, wag niyo masyadong pahirapan yung sarili niyo sa pagde-design ng table. Merong madaling way, which is yung paggamit ng data tables, to, jQuery. Sino familiar dito sa data tables? Ayan, so ganito yung itsura niya. So, may built-in na search na siya. Kasi kung imamano-mano niya yan, gagawa pa kayo ng query for search. Then may pagination na rin siya, automatic, no? Then may mga ganito na siya. Sino familiar with data tables? Meron familiar with data tables? Wala. Ano familiar? Taas ang kamay ng familiar with data tables. Or ngayon nyo lang siya narinig? Taas ang kamay na ngayon lang narinig. Wala, hindi nyo. Talaga, ngayon nyo lang siya narinig. Okay, sige. Mas madali kasi siyang gamitin, no? Mas less hassle. So, ito, jQuery siya. So, para ma-install, include nyo lang itong mga libraries na to, no? Okay, so ayan yung gagamitin. Para hindi na tayo magki-create ng mano-manong table. Kasi pangit na itsura no, no? Like, ito, ano na yan, may design na siya kaagad, no? May mga, ano na siya. Yes, Hanami, may questions? Naiwan lang po, sir. Ha? Ano to? Naiwan lang po nakabukas yung naka-raisan. Diba po nung kanina. Okay, sige. Okay, so ayan, ito yung data tables natin, no? So, kasi 'di ba, class, kapag magki-create tayo ng tables, ang hassle niyan, 'di ba? Sobrang pangit patignan. Parang parang may skeleton yung ano natin, yung program natin, no? So, basically, ang gagawin lang naman natin, ang ano lang naman diyan is naka-ready na siya dito. Ito. So, ito yung mga libraries na magagamit natin later. Ayan. So, paste ko na lang dito. Ayan. So, basically, yung jQuery, ito yun, no? jQuery, ito yun. Itong dalawang to, kailangan naka-include siya. No? Marunong naman kayo mag-include siguro niyan, di ba? Nung mga libraries na to. So, itong CSS, tsaka yung CSS, tsaka JS niya, kailangan naka-include siya dito, no? So, may mark naman niya. Ito yung jQuery. Ito yung for jQuery natin na, or kahit itong jQuery lang, kung gusto niyo gayahin yung design, may sarili kayong design, huwag niyo i-include yung CSS or JS lang, data tables lang, para magamit siya. No? So ganun lang. So, ano yung itsura ng data tables na yan? So, later on, makikita natin. So, yan. So, yung body. So, una, create muna tayo ng heading. Ayan, sabihin natin users list. Then, create na tayo ng form. Form natin, no? So, sa form natin, meron tayong attributes, no? So, for method, equals, ayan. Then, we have action, of course. Ayan. So, action. So, ito yung mga attributes nung form natin. Ayan. So, uli-uli, lagi yung i-close na kaagad siya, no? Para hindi nyo na malimutan. Ayan. No? Okay. Wait. Ano to?
yung mga naka-private natin attributes nila, yung or yun, i-suppress lang nila. Okay, hindi siya pwede ma-access daan sa in the taxes. Okay, so the this period, so kung napansin niyo, di ba? Simula Ayan, so head, di ba, nag-14 or title natin. yung classes system. Okay, so kung napapansin niyo, di ba? What is Yan the sila. in this period? Gumagawa tayo ng child structure. Okay, so, and Student to. Wow, Itong head na to. Okay, the various using of this keyword in Java are as follows. So, first, then we have to use the instance variable assurance. Okay, so di ba kung gaano tayo this means, di ba yun yung variable. Okay, it also means, it means this means, Siguro nga lang to. for, di ba? Di ba yung parents variable na pinibigay natin si this, yun lang yung pwede naging. Okay. Ayan, so ito yung form natin, no? Una, create lang tayo nung for name. So, dalawa lang muna, no? So, create natin kanina ID at saka yung email, di ba, no? So, sabi lang natin dito, input. Anong input type kapag email? I mean, kapag name. Anong input type? I hope, naalala niyo pa. Class. Anong input type kapag ka, ano? Kapag ka name? Text. Yes, correct, no? So, text. Text yung input type. Tapos, create lang tayo ng name equals to name, no? Then, lagay lang natin yung required. Ayan, so, then, BR lang tayo dito. BR. Email. Then, for input type, Okay, so next. ano input type kapag ka-email, class? Sorry guys, ayan, talaga. Kapag input type ay Sabi ko lang sa'yo kay Gabes. email. Yes, correct. Then, for name, Ayun. equals to name, no? Required. Ayan, so, Mamay, after now, input type. Prepare for me. Okay, for the method natin, gagamitin natin dito post, no? Email, ayan, email. Nasa ID. Copy ko lang to. Okay. Okay, so next natin is create tayo ng button, no? Input type. Kapag button, class, anong input type? Hindi, button. Button. Anong input type nun? Button, no? Pero, button. Button. Pero, ano, lagyan natin dito, no, submit. Ayan. Tapos, lagyan natin value. Para ma-perform natin Or, ito natin. Ayan. Then, ayan. So, ito yung form natin. So, saan tayo dapat? Error to. I mean, saan tayo dapat nag-declare yung variable? Yes, Paul. May hindi ba ako na-end? Diyan nyo kung hindi nilalagyan ng parang end yung input. Hindi nyo kino-close. Maglalagay ng property. Nga ito. Hindi, may close naman ah. Masang error nito. Yes, sige, speak up na lang kayo. Huwag na kayong tumaas ng kamay. Sa ano po, sa iisa lang po yung quotation sa dulo. Saan? Saan yun? Sa taas po, Online. sir. Yung sa head po, script notes. 12 po, 12.
12. Ah, Yung dulo saan po ang yung single quote. ito. Ito. Ayun. Tatlo. Naging isa yun. Ano naging isa? Ayan, so, ayan. So, tignan muna natin yung tsura na ito. Student class, meron tayo. So, anong pangalan ng folder natin? 1203, no? Ayan. So, kapag index yung pangalan, again, class, pag index na yung pangalan ng ano nyo, hindi nyo na kailangang include yung index yan, matik na yan. So, ito yung ano natin. So, pag kinita natin create, since may nalagay tayong required, no? Automatic yan. Hindi yan magpapasa hanggat walang laman, no? So, ito yung simple ano natin. Simple, Kaya kailangan I mean, simple ano natin. Simple forms natin, no? Oo. Wala pa yung data tables dyan, no? So, gawin natin dito parang ano, gawin natin dito ano, user registration system. Ayan. So, ayan yung ano natin. Ayan yung magiging base natin, no? Okay, so next natin is create tayo nung copy na nga lang natin to. Tatayin natin siya after. Dito natin lagay yung user list. Ayan. Hmm. Ayan. So, yung user list class, dito tayo gagawa nung table, no? So, sabi natin dito, table. Wala po. So, meron tayo ditong ID, Pero no? pag public natin si name, Then, meron tayong class. Ayan. ayan. Di ba lumabas siya? So, since nilalahan lang, Ayan. So, yung documentation naman class, para gamitin si data tables, saan dito? Ayan, no? So, pwede yung basahin to. Ayan, no? Ayan, ito yun. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito pwede nyo na ito i-copy agad, no? So, ito yung ginagawa ko kanina, yung my table, yung ID at saka yung class, which is ito yun. Importante kasi yan, yung ID at saka class, no? So, yan yun. Yan yun, no? So, nasa docu naman, no? Okay, so for ID natin, sabihin natin dito, user, let's say for example, user table. Then for the class is display. Ayan, no? So, mapapansin nyo dito, ayan. Ayan, no? So, meron siyang script, no? Ito, may script siya. So, kailangan nyo to, no? So, kung ano yung nilagay nyo dito na ID, dapat ayun din yung magiging ID niyan doon sa taas, no? So, either pwede natin ilagay yan sa taas or sa baba, no? Pwede natin siyang ilagay doon. So, dito na lang natin siya ilagay para sure tayo mababasa. So, script. Yan. So, again, yung docu niyan, same lang naman doon, no? So, kailangan nyo lang din talaga siyang basahin. So, sabi doon, document, no? Document.ready ba yun? Sorry, nakalimutan ko. Ayan, no? So, copy na lang natin to. So, same lang naman yan. Ayan. So, document.ready. Ayan. Ayan. So, again, kung ano yung pangalan nyo dun sa, kita nyo hashtag yan, no? Sa, ano natin, sa ano nyo, sa ID nyo, yan din yan, no? So, sorry. So, kung ano yung nilagay natin dito, yan din dapat yan dito, no? So, yan. So, yan. Ito yung script natin para gumana yung ano natin. Ito yung script natin para gumana yung data tables natin, no? Okay, so next. So, meron na tayong table, no? So, next natin is kailangan natin yung t-head or para mas wag natin pahirapan sarili natin, i-copy natin to. Ayan. Copy natin yan. Yan lang naman yan, no? Tapos, so since my table to, gawin natin user data ba to? User data. User table. So, user
User table. So, kita nyo, refresh natin to. Nasaan na yung ano natin? Okay, nag-cut tayo ng values, pero walang mag-create table. Okay, so, Ayan, so meron na tayong table na wala pang laman, no? So, sit alert lang pang name nito. walang direction. Kaya nyo, Registration. so, anong gagawin natin? Sample system. Void method. Ayan, no? So, ayan, so we have yung ating user data or user table. Mali pala. User table. Flash natin. Ay. So, di ba kung nasabi, dapat daw, before, Ayan. Okay. Okay, so next natin, ang kailangan natin dito, pang-setter yung method mo. next natin is yung kailangan natin dito is yung pagde-display na nung tatlo, which is meron tayong ID, 'di ba? Ilan yung column na meron tayo, class? Meron tayong name. So copy lang natin 'to. Lagyan natin sa noun. Then we have yung email, no? So yan yung meron tayo, no? So save natin. Ayan, so ito yung meron tayo, ID, name, and then email, no? Wait lang, saan pa tayo mag-ano? That, user ID. Wait lang. Dapat before to try before over. Okay? So, try natin if ma-activate. User table. Tanggalin na tayo ng kapag. Ano naman? Gagawin natin. Wait lang, ha? Ayan, di ba na-access mo natin? So, siya, nag-set, nagdala na tayo ng test, yung setter doon sa Dito tables. season. Okay. So, kung hindi ko tayo rin, I can siya nilalagay sa mga Ayun, wala. In jQuery. getter, yung setter. Para makapag-set, yung setter for all na date. Okay, so, sige. So, una, have you set mo na ito, diba? Data. Okay, kay user ID. So, let's say, 1, 2, 3, 4, 5. So, CDN. dapat, yung user ID, ito ang ginagawa na ako ay ginitin yung pag-nakita na. Okay. So, dapat, ma-override siya. Okay? Na to. Kasi, ito na nga yung bago natin. Hindi Format. na value ng set user ID. So, yung user ID. So, kumbaga dito, kung kikita nyo, diba? Meron Ayan. Ayan, kita nyo? So, ayan yung, ganito. 1, 2, 3, 4. Ayan. So ganito yung magiging itsura niya, no? So, may ID, parang nakaset na siya. Then, may mga pagination na siya, no? Then, may built-in, ano na siya, search. Wait lang, parang mali yung na-set ko na, ano. Anyway. I think hindi ko na kailangan to. Ay, kailangan. Ayan. Ayan, no? So, next natin is, magiging itsura niya, no? So, meron tayong tatlo. So, para for ano lang, for demo, try natin mag-create pa ng isa. Ay, T-bod. Okay, so tanggalin muna natin yung laman. Ayan. So, ganyan magiging itsura niya pag wala siyang laman. So, ito yung parang built-in na ano nyo. Ito yung built-in na table. So, di ba mas okay siya gamitin, no? Kaysa dun sa magmamano-mano tayo na
na table, no? Okay. Okay, so next natin gagawin is after meron na tayong pagde-displayan ng table, no? Kita niyo dito, meron na tayong pagde-displayan ng table. Next natin gagawin is yung CRUD operation na, no? Yung CRUD, let's say, ano pwede nating i-name dito? Ma-override. Let's say CRUD operation. .php. .php. Ayan. So, para saan to? Ito yung magfe-fetch, no? Ito yung magfe-fetch, dito tayo mag-create ng mga functions natin, no? Para ma-access natin or para makapag-perform tayo ng create, read, update, delete, no? So, for this one, create lang tayo ng class, no? Class, hindi ko nakalimutan, PHP. So, return. So, it means, pag may return type tayo, may i-return yung value. Okay? So, dapat ang i-return mo. Wait lang, class. Inom lang ako. So, next, dahil nakapag-submit tayo dito ng setter and getter, okay? So, pa siya, nakag-lay pa siya, so it means hindi siya nag-gather. Okay? So, Okay, game. So, saan tayo? Ito. pangalan. Ayan, so, create lang tayo ng class, no? Yung class natin, sabihin natin user. Okay. Ayan, so user. So, una, kailangan natin yung separate na connection dito. So, private, sabihin natin con. Then, again, bakit kailangan natin i-private to? Class. So, dapat, Then, kasi ito, TBL, name na lang. Ayan. Then, kailangan nating i-declare yung tatlo, no? Alin yung tatlong yun, class? Ano yung tatlo na kailangan nating i-declare dito? Tingin nyo, ano yung tatlo na yun? Class, ano yung tatlo na kailangan nating i-declare siguro dito? Okay. So, kung nakita mo dito, na-override niya yung 1, 2, 3, 4. Hindi pa. So, naging 1. Yes, no? So, correct, no? So, yun yung ID, no? Ayun yung ID, ito yung name, correct, no? Then, dito na natin yung email, correct, no? So, also, pwede tayo mag-set dito ng table name. Lagay na natin as, ano nga yung table name natin? Nakalimutan ko na. User data. Okay, so user data. So, user data, no? Yung ano natin, yung table name, no? Then, after nyan, kikreate tayo ng constructor, no? So, public function. Diba, ganyan mag-create ng constructor. So, huwag nyo kakalimutan yan, ha? So, DB. So, ibig sabihin, may parameter siya, no? Then, sabihin natin dito, this con is equals to DB. So, again, anong ginagawa ni constructor class? Anong ginagawa ni constructor? It will auto what? Ano nga uli yung ginagawa ni constructor class? It will auto initialize. Oo. So, gagawin niyan is mag-auto instantiate siya every time na magki-create na class gamit ng user na to, no? So, ibig sabihin malalaman to every time na tatawagin itong class natin na to. So, later on, malalaman natin, tatawagin natin yan ditong class na yan, yung user na yan. Then, malalaman tong na to. Malalaman tong tatlo na to, no? So, para malamanan yan, so, gagawin natin dyan is, syempre, dito tayo makikreate ng mga reusable function natin. When we say reusable function, pwede natin siya magamit across the whole program, no? So, una, create tayo nung read or, I mean, nung insert, no? Sabihin natin dito, create. Or, create na lang. Next is, meron tayong query. Syempre, magpe-perform tayo ng query, no? Yung query natin is, madali lang naman. For sure, familiar na kayo dito. Insert into, di ba? Familiar ba? Tapos, familiar ba kayo dito? This, tapos yung TBL name natin. Mag-reprint tayo.
Familiar ba kung paano mag-insert, class? So, ano yung i-insert natin dito? Kasama po ba yung ID dito? Hindi na. No one to. Okay. Kasama pa yung ID or hindi na, class? Get na. Hindi na. Okay. So, ano yung mga insert natin dito? Ano yung dalawang fields na yun? Yun yung, ano yung dalawang fields na kailangan natin? Oo, yung name at saka yung variables. email natin. Oh. Same lang din. Okay. So, then, saset natin yung values. Bakit natin yung private variables? Kasi wala nang ibang way para ma-set yung mga variables. Okay? Ayan. So, name and email. Then, ang values nila, syempre, since dito natin siya i-set, so sabihin lang natin to name ay equal yan sa name, then yung email ay equal yan sa email, no? Dahil hindi natin access yung Yan. natin. Okay. Next is, create pa tayo ng isa. Sabihin natin STMT or statement, no? Short for statement. Sabihin natin dito, this con, no? Lagi natin gagamitin yung con. Prepare yung query natin. Query. Ito yun, yung query. Ito yun. Ito yung query. Ito yung query natin na ito. Ayan yun. So, yung, again, yung con na to, gagamitin natin dito yan, ha? Yung con na to. Yan yun. So, gagamitin natin siya, no? So, ibig sabihin, a-access natin yun. Para mapag-perform tayo ng query, kailangan natin yung connection, di ba? So, para mapag-insert tayo sa table, kailangan tayo nakakonect sa DB, no? STMP. So, bind para. Variable name. Okay, so, kung gusto nyo gamitin sa name, suppose, ibang, May natin dito, yung name, no? ibang set yung gagamitin. Then, this, Gusto natin baguhin yung value sa loob. name, no? So, Gusto ganun lang natin yan. baguhin Copy lang natin. sa loob ng file. So, again, dapat, yung pag-create ng ano, hindi basta-bastang ano, kailangan naka-uupi talaga siya kasi kailangan maging reusable siya, no? Para hindi maging redundant, no? Ayan, so, ito na yung pag-insert natin or we are assigning the value lang dun sa name, no? Para later on, matatawag natin yung variable na ginawa natin na name, which is, ayan yun, no? Okay, then, after yan, if true, yung connect or if STMT, yung connection, nag-execute, no? Execute. Yan. Return. Kapag gumana, ang i-return niya ay true, no? Return false, no? Ayan. So, ayan yung, ano yan. So, ibig sabihin, para makapag-insert tayo, ito yung ginagamit natin. So, ibig sabihin, every time na may insert sa program natin, magagamit natin tong function na to, no? Okay, so next natin. So, next natin, since meron na tayong create na function, gagawin natin is, tatawagin na natin siya dito sa index natin, no? Sa main natin, no? So, gagawin natin is, if doon tayo magki-create ng data, no? Kasi 'di ba may form tayo doon sa ano natin, sa index natin. Itong form na to, no? So, tatry natin dito maglagay or dito natin ilalagay yung or mag-insert ng data muna, no? Kasi may insert button tayo dito no? So, titingnan lang natin kung mag-insert siya sa database, no? Okay, so next natin is, ayan. So, dito tayo gagawa below nung T-body natin. So, PHP. Ayan. Ayan. So, una, ang gagawin natin dito, meron tayong dalawang kailangan. Unang kailangan natin yung DB connection at saka yung CRUD operation, no? So, gagawin lang natin dito is require once. So,
gagawin natin require once. Unang kailangan natin yung DB connection .php. Yan yung una natin kailangan, no? Then, yung isa pang kailangan natin is yung root, no? Yan. Kasi nandito yung DB natin, no? Nandito yung connection natin sa DB. Then nandito yung create natin, no? Nandito yung pag-insert natin sa DB. So kailangan natin yung dalawa. Require once kasi once na okay na to, hindi na natin kasi every time na maglo-load yan, yung ano natin, yung page natin, iulit-ulitin niya yan yung DB ano natin. Kaya ano yan, best approach dyan ilagay, require once lang, no? Pwede kasi yung ano lang, include lang eh, no? So, ibig sabihin, every time na i-reload mo yan, include lang ng include yan. So, ganun na mangyayari. So, ang gagawin natin dyan, database is equals to, kaya tayo ng object, equal to database. Database. Ayan. So, ano yung database na yan? Class yan nito. Ito, kita nyo? Yan yan. So, ibig sabihin, kapag may nakreate na instance ng class na to, may access tayo dito. Diba? So, di ba ganun yun? So, ganun yun, no? So, next natin is, pwede na tayong gumawa ng DB natin, no? Is equals to database, ayan, get connection. Get connection. So, magkakaroon na tayo ng access doon sa, asan yung get connect na yan? Nandito yan, no? So, may access na tayo dito sa function na to. Kasi na-create na natin ang instance ng class na to, eh. No? Using this object, di ba? Nagets ba, class? Nagets ba to? So, ibig sabihin, may access na tayo dito sa DB na to. Kasi nakapag-create tayo ng object and then na-access na natin yung function na to. So, makakonect na tayo sa DB. No? Nagets po ba, class? Nagets po ba? Nagets o hindi? Class. Nagets o hindi? So, okay, sige. Yun lang yun, no? So, then, for the action, dito na tayo maglalagay ng CRUD. Dito natin ilagay yung CRUD operation .php. Ayan. Ayan. So, try natin. So, sige, try natin. Ayan. So, name natin, let's say, for example, Mark. Then, Mark. Ayan. So, pag nag-try tayo mag-create, pupunta siya sa CRUD operation. Pero kita nyo, walang nangyari. Pero try natin i-refresh yung database natin. Browse. Ayan, so wala. So, walang na-insert, no? So, ibig sabihin, may mali. Walang na-insert. Walang na-insert sa DB natin. So bakit walang na-insert? Name, email. So, refresh natin. Ayan. Ay. Refresh natin. User data, DB users. Ito ba yung DB natin? Meron tayong 5 group. Ayan, so wala pa. Okay, so insert, teka lang ha, debug natin. Insert TV. Ano yun? Final project. Sorry. So, insert DB. Tama ba yung spelling? CRUD operation. Name. Ito. Name. Ito dapat ay email. Okay. So, try uli natin. Dito. Ayan. Then, refresh natin. Wala pa din. Wala. Submit. Yeah. Sure. Name. Pa-double check nga class, baka may mali akong spelling. Ayan, pwede kayo. Diba naman, di ba? Spelling, name, email natin. Check natin yung DB. Minsan kasi ano lang yan. Ayan. Case sensitive kasi yan, no? So, we have to double check yung
tawag nito, yung spelling. So for this one, tama naman, di ba? People name. May nakita ba kayong mali, class? Email, di ba? Values, email. Tama naman. So, nag-explain dito yung instruction niya. Naman, di ba? How about yun? Email, name. Yan. Fruit operation. So, ito yung layout ko. Sige, try pa tayo mag-insert. Smart, create. Gawin natin DB. What? May pansin ba kayong error, class? Or wala? Dito, sa insert natin. Sige nga, Pat. Values, diba, di ba? May inheritance kung ano na teacher. At minuha, pag may napansin kayo. Pero magpupula naman to eh, no? Ano ba, class? May napansin ba kayong mali? Ano napansin nyo? Name, email. Oh, name, email, di ba? So, name, email naman. Ay, wait. Tama ba, user data? User data. Yes, tama naman. User data. Next month, gagamitin nyo. I-apply Excuse me. meron sa'yo. Yung error nito. Gusto nyo. I-apply nyo naman yung codes nyo na ma-apply natin. Yung. Igamit tayo ng supported. Wala. Walang error. Disclaimer. Inheritance sa kasi encapsulate. Okay. Okay. Thanks to one. Wait lang ah. Double check ko. Error nito. Single two. Ang hirap ng live coding eh, no? Ay, gawa na. Okay. Input type email. Dito na. So, pwede tayo mag-create dito ng error. Most likely, nandito yung error niyan. So, I don't know kung anong na-miss ko dito sa part na to. Let me know pag meron ako na-miss, ha? Ayun. DB name. Ayan. So, crush natin. What? So, parang, yun. Like, okay, so, pag mo na ko ng parang, Okay, sige.
DB name. Yan, di ba? Kung nakikita niyo guys, nakikita niyo guys, hindi ako nila. Ang mag-search po ang method is about guess. Getter. Meron, just, yung, method nila, meron. Get nyo meron. Aha, unequal. Yan. So, paano po ito? Yan, ito parang yun. Okay, sige. Try ulit natin. Ayaw pa rin mag-insert. Yes, Paul. Ano nakita mo error? Try nyo nga sir palitan yun sa may CRUD operation po. Sa may Saan? yung sa bind param po. Yung ay hindi query po kasi yun, di ba? Yung dollars. Alin bind pa? Alin na papalitan? Hindi po. Wala po kasi kanina nakaano po, parang question mark. Nga po di ka po square. Yung sabi niyo po dati sa ano po is query yung question mark po yung query na tinutukoy niyo. So may sinabi po kayo ganun eh. Para po connect sa Saan? database. Yun po sa di ba bind param name yung this. Dito? Opo. Kung pansin ko lang po Anong yun, gagawin? para kung hindi siya kumukonek sa query po. Yun lang po. Hindi lang po siya parang dumidiretso sa query. Oo. Oo, parang hindi siya dumidiretso sa query. So this means, nandito yung error nan. May mali dito. Wait lang ha. Try natin isa-isahin yan. Or if nakita na ba kayo ng ganitong codes? Yung ganang connect sa DB, no? Nakita na ba kayo ng ganito or hindi pa? So this, sige, try natin na this, connect, equal to new, post. Hindi siya na diretso. Post, okay. DB name. This username. Wait lang nga, this username, this DB name, username, password. Anong error nito? EDO. Bukan siya nangyayari. Connection error. Paano? Kasi yun po. Tama ko. Ang weird. Post. DB name. Wait lang, tama ba yung DB natin? DB users, tama naman. DB name. Sige, patinan na ako, no? Yes, underscore DB name. Wait lang ha. DB. Ano class? Meron ako. Etong room. Discord. Ano, kasi valuable na lang pwede. Wait lang ha. Pwede. Remote ko na kasi ito eh. Tagal na rin. Sir, gawin niyo sa DB connection ano. Trying to sige, saan? Yung ano po, sa disconnection. Sa DB connection po. Ayan. Taas niyo pa po. Yung kabila po. Meron po kanina dyan ano eh, Ito? naka-DB po.
Yan po, yung sa Saan yun? public function po. Try niyo Ito. pong gawin niyo pong null yung connection. Yung gawin niyo, try niyo pong gawin null. Null? Ay, hindi. Null. Ito yun eh. Hindi siya dapat null eh. What is wrong with this one? Kapalitan ng null? Paul? DB po. Makatabi, yung equals. Hindi ko po pwedeng gawin null yun. Hindi. Kabila po pala yan. Naka-null lang po pala kayo sa kabila. Sa DB connection pala. Kaya pala po. Oh, null. Ay, ang error nito. Wait lang, I'm trying to refresh my memory. TPL name. Tama naman, di ba? TPL name. Yes, okay. So, name, email. So, name, email. Tama naman. TMT. Ano niya mag-debug ha? Baka may makita kayo. Code. Pero hindi pa nangyayari. Pero yung cancel, hindi. Ito nag-execute dito, no? For some reason. Although, pwede tayong mag-ano dito. Else. Next tayo before. Ayan. Group 1 wait. Ay, group 1. Oh, 1 wait lang ha. Maybe group 1. So, try natin ulit. Dalawang okay, group 4. Ayan, ayaw. Ayan, ayaw. Bakit may abstract na kaagad? Go! Hindi. Palito. Hindi pa tayo gagamit ng Yung error nito. if phrase. Hindi pa tayo gagamit ng abstract. Wala sa part. Alam niyo na ba yung concept ng abstract? Okay. Sige na pa-translate. Wait lang, Ras. Vibrate muna, vibrate. Wait lang. Okay, sige. Balik tayo dito sa problema. Okay, so magandang pressure. Magandang pressure. Mag-benefit na yung hindi sa I mean, mag-benefit. balik tayo sa pagsasolve. Okay, sige, class. Okay. Aralin niya class. Try uli natin. Ayan, ayaw pa din. Crude operation. So, try uli natin. Ayaw pa din.
Refresh. Lintek na. Ayaw pa din. Pwede. Okay, so, okay. Cool. Hmm. Kasama na yun. Okay, so alam ko na. So etong function na 'to, ito yung magiging reusable natin sa ano. So ito yung magiging reusable class natin doon sa pag-create natin ng create. Pero it doesn't necessarily pala na ito yung tatawagin na magiging action. Wait lang, rinig ba ako? Rinig ba ako, class? Rinig naman ako, no? So yan. Hindi. Okay. Sige. So it doesn't necessarily na ito pala yung ito yung i-create natin. So we have to create separate pa. So create the PHP. Ayan. Nagets ko na kasi hindi siya naglo-load, no? Hindi siya naglo-load doon. Kasi nga naman, para makapag-insert tayo dito, kailangan natin yung post na method. Wala yun dito. Okay. So medyo gets ko na. So ayan. So una, kailangan uli natin yung dalawa, no? So para mabilis, copy na lang natin 'to. So kailangan natin 'tong dalawang 'to. Ayan. So require once. Ayan. So kailangan natin 'tong dalawa na 'to, yung CRUD operation at saka yung DB connection, no? Ayan. So dito na natin kailangan ito yung hinahanap ko kanina eh. Ito yung hindi ko makita kanina. Kaya siya hindi nag-i-insert. Wala yung request method. So wala talagang mangyayari doon, no? Kahit tawag tayo ng tawag. Basta wala tong request method na natatandaan niyo ba 'to? Ito yung sa class sa tawag nito, super globals, no? So kahit tawag tayo ng tawag doon, wala talagang mangyayari doon. Kasi wala ito. Database equals to new. So gagawa lang tayo ng of course nung instance nung class, no? Since meron na tayong since meron tayong connection doon sa DB Connect, which is ito 'yon, no? So pwede tayong makapag-create ng ng data or ng object gamit 'yon, no? So gamit 'yon, i-create tayo ng DB is equals to database. Tapos anong kukunin natin sa database para ma-access 'to? Yung get connect, no? So sana naman gumagana yung get connect natin. Get connect. Yan. So kailangan natin 'yan para ma-access natin yung data, no? Then create lang tayo ng, let's say for example, user is equals to new user. So ibig sabihin may connection na tayo, which is ito 'yon. So gagawa naman tayo ng instance ng class na ito, no? Ito yung nakalimutan natin kanina. Para ma-access natin tong create function na 'to, no? So gano'n. Para ma-access natin siya, no? So gamit 'yon, gamit yung yung na 'yon, pwede natin ma-access yung sabihin natin name is equals to yung HTML, yung kakalimutan 'to HTML, special character in para maiwasan yung tawag nito, yung mga cross-scripting site. So dito na nilalagay si name, no? Dito natin ipapasa yung name na 'yan. Ayan. So itong name na ito 'yan, yung nandito, ito yung papasa natin dito. Ito 'yan. Ayan. So post name error to. Okay. So kulang ng trim. Then para mapasa natin 'yan, para malaman natin na DB 'yon, kailangan natin 'to. Yung DB na 'to. Kailangan natin yang iba 'to dito. Yan. So kailangan natin 'yon para may access tayo dito sa name na 'to. So since instantiate, so ibig sabihin nga dito, 'di ba? Pag may constructor, it will auto-instantiate kung ano yung laman nito. So para ma-access natin 'yon, syempre kailangan natin nung arguments, which is yung arguments na 'to na parameter ng constructor manggagaling dito. So ito 'yon, so name na 'to, no? So yan 'yon. So isa pa, syempre, create naman tayo for email. For email.
trim, tapos email pa din, syempre. Ayan. Ayan. So, if user, ayan. So, if user, sabihin natin, create. Ayan. So, yan. Yung create na yan. So, yung create, itong create na yan, class, ito na yan, ha. I-access na natin tong create na function na to. So, makapag-insert na tayo, no? So, ayan yun. So, echo, data inserted. Ayan. Data inserted. Ayan. Tapos, lagyan natin ng validation na else. Echo. Echo. Sabihin natin dito, error. Ayan. Error. Yan. Ayan. So, yan. Basically, yung separate na file na to is basically since may separate tayo class for yung CRUD natin o yung create natin, para magamit natin siya, kailangan natin mag-create ng instance ng class na to, which is yung user, para magkaroon tayo ng access doon sa ID, name, or whatsoever na ibabato noong create na to. Yung name, email na to, na nanggagaling yung value dito. Ito, yung name and email, no? Na ipapasa natin using yung DB natin, no? Yung user na yun. Para mapakuha natin yung exact value, kailangan natin yun dito sa isang function. I mean, sa isang file. Which is, ito na yung tatawagin natin. Ito yung magiging create dyan. .php. So, try natin. So, sana mag-insert. I mean, pag may error pa doon, tingin ko sa DB na. Sa DB na to may error. Ayan, refresh natin. Sabihin natin, ASD. And then ASD. Create. Ayan. So, data inserted. Ito yung hinahanap ko kaninang wala. So, check natin yung DB. Ayan. So, meron na. So, meron na na-insert dito, no, sa DB natin, no. So, isa pa nga, try uli natin. ASD. Ayan. So, inserted. Pag refresh natin sa DB, ayan. So, meron dalawa, no. Meron ng dalawa. Meron ng dalawang laman yung database natin, no. Ayan. So, ngayon, ang problema natin dyan is, since meron ng laman yung DB natin, ang problema natin ngayon is, pagdating doon sa main, walang laman sa table natin, no? So, dito na natin kailangan i-display siya, no? So, kailangan natin siyang i-display. Yung kung ano yung laman ng DB, tong dalawang to, kailangan magre-reflect yan dito sa table natin, no? Kailangan ganun yung mangyari para, let's say for example, pagka-insert ng data, tawag nito, ano siya, magdi-display na siya, no? Kumbaga, pagka-insert ng data, dapat magdi-display siya dito. So, punta tayo sa index natin. So, again, meron tayo ng database, tsaka yung get connect, which is ito yon. Ito, para ma-fetch natin yung laman. Then, we have yung user din, syempre, dito, no? Yung user na to, create lang din tayo ng object niya, instance, no? Then, ang kailangan natin dito is, since meron na tayong create dito, no? So, dito rin tayo magagawa noong, ito, pang ano to, insert data to database. Ayan. So, pang-insert yan. Next, gagawa tayo ng isa pang function na, so, para maging reusable, tawag nito, read data in database. Ayan. So, kikreate tayo ng isa pang function dito, wherein ang gagawin niya is, mag-ano lang siya, mag-read, no? Para ma-fetch natin doon sa table, no? So, public function, sabihin natin dito, read na lang. Ayan, read. Ayan. So, basically, ang gagawin lang natin is, create lang ulit tayo ng query. Hindi. Query. Tapos, ang query na gagawin natin, syempre, yung select lang. Select, ayan. Select all
from. Diba? Ganyan lang. Ganyan mag-select. Select all from. Tapos this TBL. Ano yun? TBL. Ano yung ano natin? Table name. Ganyan yan. Aba. So TBL. TBL name. So TBL name. So yan. So yung ano natin, yung STMP. Gayahin lang natin yon yung sa taas. Is equals to this yung con pa rin. Con. Then prepare. Since query nga siya, prepare yung query natin. Query. Yan. Then STMP execute. 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 Yan. Ayan, ang i-return natin ay STMP. Ayan. No? So basically, ang gagawin niya lang is ayan. So yung table name natin na user data, no? So ang gagawin niya lang kapag tinawag tong function na read na to class, magse-select siya sa TBL name, which is ang TBL name natin na user data. So magse-select siya doon. So ibig sabihin, kukunin niya lahat ng data tapos i-display natin papalik, no? Which is ito 'yon. Ito tong dalawang to, no? So punta tayo ng index. Ayan. So so nandito tayo sa index. Ang gagawin natin diyan since meron na tayo nung user, no? Meron na tayo nung tawag nito nung class na yon, no? Nung user na yon, no? Next natin gagawin is kailangan nating kunin kailangan natin tawagin yung function na kinreate natin, no? Sabihin lang natin dito equals to user. Yan. Yung tapos yung tawagin natin yung function natin, yung read, no? Yung read na to, ito yon. So, yan na, yung read na to. So, tatawagin natin yung function na yon para ma-display. Ang gagawin ng function na to, again, magde-display siya, di ba? So, magde-display siya. No? Magse-select. Kaya yung query niya is select. No? Tapos, lagay lang natin dito is, sabihin natin, STMT row count. Row count. Ayan. Para may row count tayo na function. Ayan. So, again, para ma-fetch siya, gawin lang natin if num is 0. Ayan. So, greater than dapat 0. Ibig sabihin, may laman, no? So, pag may laman, yung database natin, ang gagawin natin dyan is, so, while. So, habang may laman, no? Row is equals to yung statement na ginawa natin, yung STMP. No? Which is, ito yon STMP. Magfe-fetch siya. So, fetch. So, kailangan natin yung PDO. Fetch. Aso. Ayan. Fetch, aso. Ayan. So, while. Ayan. So, habang may laman, yung ano natin, yung statement, which is equal na siya row, magpa-fetch siya, no? Yung PDO na yan, connected pa rin yan dito, no? Dito. So, since may access nga tayo dito using database, so may access tayo doon sa PDO na yan na nandun, no? Next, na gagawin natin is, sabihin natin dito, echo. So, i-ano natin siya sa table na, no? So, create tayo TR dito. TR, ayan. Then, echo ulit. Sabihin natin dito, TD naman, no? TD. Ayan, so TD. Ayan. Then, lagay tayo ng iset. Row. Gagamitin natin yung ID.
Ayan. So, again, yung HTML, special characters, importante yan. No? So, then, row, ID. ID, then, ganyan, then, end lang natin yung TD. Pero, okay na ako. TD. Problema ako na. So, kailangan may end pa rin kasi yan, yung TD na yan. Yan. Anong error? Kulang. Ayan. Okay lang eh. Ayan. So, unang i-display natin yung ID, no? So, yung ID dapat, no, madi-display natin, no? So, copy lang natin yan. So, basically, tatlo kasi yung i-display natin, eh, no? ID, name, and email. So, ayan yun. So, sorry. Paste lang natin. So, we have yung name. Then, yung name natin. Then, yung email. Then, yung email. Ayan. So, save muna natin. Then, kailangan lang natin, of course, i-end yung TR. Importante yun. End natin yung TR. Ayan. So, ayan yun. No? So, para ma-display natin yung laman ng data, kailangan natin to, no? Yung row, kumbaga, yung magiging laman nito, nung ano natin, nung nasa ano natin, insert natin, ipapasa natin siya sa row, no? Para magkaroon siya ng, para maging row siya, yung maging ganito ang itsura. Naka-row siya, yung nakaganyan ang itsura niya, no? So save natin, then i-try natin. Ayun, so walang lumabas. Bakit? Okay. Again, case sensitive yan. So, name, email. So, save natin. Try natin i-run. Yan, no? So, kita nyo, meron na tayong basic na nakasunod pa, class? So, nakikita nyo, meron na tayong simple, no? Simple yet, pero ano yan responsive yan, class. So, makikita nyo, kaya magandang gamitin si data tables. Wait pakita ko sa inyo baka inyo maniwala. So, ayan. For example, ito, ayan. Ayan. So, ayan, may pagination na rin siya. Kapag in-F12 natin yan, ayan, kita nyo, pag normal na table yan, ano yan, as is yung laki niyan. So, kita nyo, nasunod siya sa kung ano yung laki. So, ibig sabihin, naka-automatic na siya, no? Tapos, meron din siyang search na, no? So, ESD, yan. So, lalabas may mga search na button na built-in na yung search mo. Then, may mga pagination na. Pag nag-10 yan, lalagpas yan ng, may next page na siya, no? So, try natin, no? So, for example, 1, 2, 3, at gmail.com. So, create. Ayan, gumana. Refresh natin. So, ayan. Na-insert siya dito, no? So, uli tayo. Ayan, create. Ayan. Ayan, kita nyo, pagka 10 na siya, may next page, no? Ayan, may 13 pang next page. Kung gusto nyo makita yung lahatan, so ayan, makikita nyo isang page lang. So, kung nyari 10, eto, built-in yan, built-in yan sa data tables, pag ginamit nyo tong data tables na to. So, di ba? Hindi nyo na kailangan magpakahirap pa mag-create ng manual na table kung pwede naman yung ganito, no? Walang CSS yan, Again, yung CSS niya built-in lang din. So, kailangan niyo lang siya i-declare as libraries, no? So, ayan, may auto pagination. Kasi pag itong pagination class, naku, napakahirap i-code nito sa CSS. I swear, napakahirap i-code niya. May pagination, ayan.
So, lahat naman ng ano niya, kung gusto niyo i-customize 'yan, meron 'yan sa documentation. Ito, ayun, kailangan niyo lang basahin 'tong documentation na 'yan. Ayan, so, mga plugins, 'yan, API, puwede 'yan. Puwede niyong gamitin 'yan, 'no. So, ayan, so ito 1, 2, 3 'pag naglagay ka diyan, so 1, 2, 3 na agad, so built-in yung search, 'no. Kasi kung sarili niyong gawa 'yan, mahihirapan kayo niyan. So, basic na data tables, kita niyo walang design yung tables natin, 'no, basic tables lang, 'no. Pero with the use of yung data tables natin, 'no, na nakapag-create tayo ng mas okey na data tables, 'no. Nakakasunod po ba, class? Nakakasunod? Nakakasunod pa, class? Nakakasunod pa? Wait lang. Okey, sige, game. Nakakasunod pa, class? Kung ano yung ano, so nakikita niyo yung nagiging reusability nung each function. Medyo may madali kasing way, class. Ang dali niyan, eh. Let's say dito pa lang mag-create lang kayo tapos insert na kaagad. Let's say dito, gawa kayo ng create tapos insert. Pero hindi gano'n, hindi kasi gano'n yung gusto kong approach. Gusto kong approach lahat naka-class, 'no. So may class, kailangan i-instantiate para reusable. Kita niyo yung function na 'to, mare-reuse niyo 'yan from the other functionality, 'no. Nagiging reusable siya, 'no. So, ayun kasi yung gusto kong maging goal niyo. May isang way, yung bara-bara, kita ko naman yan kapag dinownload niyo yan sa internet, eh. Alam ko some of you magda-download sa internet. May mga built-in projects kasi yan sa PH, eh, pero kita ko yan kapagka built-in yang ginawa pagka ano yan, 'pag dinownload niyo lang yan. So, kaya ang gusto kong gawin niyo, OOP approach, 'no. So, OOP yung process nung data, pasahan, nagkakaroon ng, mas magandang, flow, 'no. Then may isa pa akong ano sa inyo, puwedeng i-ano, i-share yung ano, parang bonus. Familiar kayo with Sweet Alert? Nakita niyo na ba yung Sweet Alert? Nakita niyo na ba? Sino familiar with Sweet Alert? Taas ang kamay. Taas ang kamay, class. Sino familiar sa Sweet Alert? Or ngayon niyo lang siya taas ang kamay na ngayon lang siya narinig? Ngayon niyo lang siya narinig, class? Sige, yung Sweet Alert class parang ano lang siya, para lang may onting design yung ano niyo. Let's say for example, ito yung ano, examples niya. Ito, let's say for example, ayan. So may mga ganito, kung nakikita niyo yung ganyan, Sweet Alert ang tawag diyan. Sa ano namin, sa portal namin, sa BSU may ganyan. Let's say for example, ano, yan, may ganito, 'no? Nakakita na kayo ng ganyan? Sino nakakita ng ganyan? Nakita niyo na ba yung ganitong UI, 'no? So ayan, Sweet Alert 'yan, ayan. Yung normal kasi na alert, ganito lang, yung may mga ganito, 'yan yung ganito, siguro yung ganito nakita niyo na 'to, 'no, yung basic na ganyan. Ayun kasi yung plain, 'di ba? Ayun yung plain na design, 'no? Pero with the help of Sweet Alert, puwede natin yang ma-level up sa ganito, 'no? So puwede nating ma-level up 'yan. Again, same lang 'yan ang data tables, yung installation niyan, ito kailangan niyo na ito yung mga kailangan niyo. Then for me, nilagay ko na 'yan dito sa'kin. So ito lang yung kailangan niyo diyan, itong dalawang 'to. Ayan, itong dalawang 'to, 'yan. So ngayon, papaano siya gusto natin kapag nag-create tayo ng users, magdi-display siya, 'no? Kumbaga 'pag create natin ng user, lalabas yung pop-up na successfully created, 'no? Tapos, dito natin ilalagay tapos naka-display ano natin, yung, yung Sweet Alert, yung parang ganito yung gagayahin natin. Parang ganyan, 'yan ganyan, parang ganyan. Ganyan yung gagayahin natin, 'no. So ayan. So paano 'yun? So dali lang naman. So una again kailangan yung libraries itong dalawang 'to, kailangan 'yan, 'no, kailangan 'yan para ma-install or para magamit or puwede niyong basahin yung documentation na 'to, 'no, pero basically ganyan lang siya. So punta tayo ng create, 'no, so buburahin natin 'tong plain natin na 'to. So ang gagawin natin diyan, unang-una, echo, 'yan, mag-e-echo tayo ng una kasing prerequisite niyan, kailangan natin yung una class na gagana kasi 'yan sa main ta's kita niyo nangyayari kanina class kapag nagke-create tayo, wait lang, wait lang, wait lang, ay saan ba 'to? Mali dito.
Ayan. So, kita nyo wait, ano ulit tayo dito sa yan. Ayan, kita nyo kapag magki-create tayo dito, pag nag-create tayo, nasa create page, no? Pero dito, so kailangan pa natin bumalik. So, ang hassle, di ba? So, hindi siya nabalik doon dapat babalik siya doon sa main. So, ang hassle, no? Na babalik, magre-refresh pa tayo. So, gagawa rin natin ng paraan yun dito para pag after insert, babalik siya doon or yung location niya doon sa index or sa main natin, no? So, gagawin natin dito, is ganito lang, no? So, paano gamitin yung ano na yon? So, bakit kailangan natin nito? Kasi kailangan natin yung kailangan natin mapa-work kasi yung library na to nagwo-work sa index, pero kailangan din natin 'yan dun sa create.php, no? So, kailangan din natin 'yan. So, ang gagawin lang natin diyan is yung viewport title natin sweet alert. Sweet alert. Ayan. So, sweet alert. Then, after niyan, lalagay lang natin yung script niya. Script. Ayan. So, itong script na to, ito yung CDN niya. Yung cdn.net. Saan yun? cdn.net 2011. Ito. Ito yung kailangan natin, yung CDN niya. Ito yung kailangan natin. So, basically, kakopy nyo lang naman yan. Ito. Ito. Pero, gagawin natin yan single quote lang. Since nasa loob siya. Ayan. Tapos, ito. Ayan. So, after nito, head, body, wait lang, nalilito ako. Head, body, ayan. So, sa body natin, ayan, dito natin ilalagay yung script. Sa pang script. Para sa tong script na to, dito natin ilalagay yung yung actual codes. Itong mga to. Ito, yung swal.fire, mga ganyan. Swal.fire. So, dito natin siya ilalagay. Wait lang. HTML. Okay. Wait lang. So, kailangan lahat ng i-convert lang natin as single, para hindi siya mag-error. Kasi ipapasok natin siya as script eh. So, para hindi siya mag-error. In any case naman, working pa din yan. Ayan. Ayan. Ayun. So, ayan. Ano to? Okay. So, kailangan ng ganito. Ayan. So, dito natin nilalagay yung script na yan. No? So, ano yung script na yon? So, yung kanina, yung swal.fire. No? So, ibig sabihin pwede nyo naman palitan ng yan, ng Teams, no? So, swal.fire, no? So, yung title natin, sabihin natin, success. Success. Ayan, success. Tapos, sorry. So, yan, yung title natin. Success. Then, sabihin natin text. Yung text natin, sabihin natin is data was successfully inserted. Ayan. So, pwedeng ganyan, no? Ba't ko nagmamali? Ayan. So, pwedeng ganyan. Next natin yung icon. Icon niya is yung success. Success, to? Ayan. Next natin is, dito na yung last. Then, after nyan, create lang natin ng dot. Then, so, tab lang natin yan. So, dot then, sabihin natin dito, result. Guys, pasensya na sa sa ingay ng background ko. Meron natugtog ng let me be the one. Let me be the one habang nagko-code. Tintek na yan. So, yan. If result that is confirm. So, pag kinilik yung button, no? So, ayan yan. Mamaya makikita nyo, confirm.
Ayan. Confirm. Pag click yung button is so ito na yung pag kinilik yung button is mabu i-ano natin yung i-redirect natin doon sa so para mag-redirect window.location.href lang tapos equal saan natin gusto siyang i-redirect sa index, 'di ba? .php. So doon natin siya i-redirect para pag-create nung ano pag pindot ng button doon siya mare-redirect, no? So yun yung yun yung sense nun, no? Ayan, then after nun, ayan. Ayan, so yan. So itong code na 'to class hindi ko yan gawa-gawa ha. Ano yan, nandito yan, ito yan oh. Ayan, so pwede niyong basahin yan. Kumbaga pag-eeksperimentuhan niyo. Nakukuha ba ako class? Nage-gets yung point? So yan, parang pag-eeksperimento. So ibig sabihin, may built-in ng codes, kailangan niyo ng pag-eksperimentuhan yan. Usually gano'n naman eh, para mabilis yung development. May gano'n na yung ano eh, gano'n na yung uso, yung hindi na kailangan ng manual eh. So ibig sabihin, kumpleto yung documentation. Ayan oh, kumpleto yung documentation niyan. Nasa inyo na lang kung paano niyo siya gagawin or i-implement, no? So, yan yun. So, try natin. Try natin kung gagana. Hopefully, gumana. So, pag-create natin, let's say, for example, Arin. For this one, Arin at gmail.com. So, pag-create natin, ayan, oh, success. So, data was successfully inserted. Pag okay natin, babalik siya sa home. Tapos, next natin, ayan, nag-display siya, si Arin. So, yun lang yun. Yun yung goal nung Sweet Alert. Nakita niyo, class? Parang 'di ba mas ano siya, mas appealing, oh, may gano'n yung system ko, panis kayo, 'di ba? So, 'di ba? Ayan, so ayan, tignan natin. So, pag-create niya, bam, ayan, may ganyan siya, 'no? So, hindi lang siya sobrang plain na katulad nito. Usually kasi ganito lang 'yan, eh, pagka gagawa kayo ng notif o yung kanina yung sweet message which is sobrang plain, puwedeng ganito. 'Yan, yung magaganito lang siya. Kung ganito, 'di ba mas maganda? So, makita niyo data was successfully inserted. So, ayun yung ginawa natin dito. Ito. So, gano'n lang siya kadali gamitin. No? Questions? Yes, Paul. Sir, paano 'pag ano, halimbawa yung ginagawa niyong pop-up, hindi mawawala yung nasa background. Kumbaga po is parang naka-overlay po siya dun sa ano, sa backdrop. Sorry. Parang Oo. kung naka-overlay, paano po yun? Oo. Ano naka-overlay? Kumbaga po is visible pa rin po yun nasa background niyo. Na pag kinlik niyo po yung ano, yung lumabas po yan, nakikita pa rin po yung mga nakasulat sa likod. Hindi. Ano siya, ano siya, yung naka-overlay talaga siya. Although meron yan dito, puwede niyong basahin yan dito. May mga input types yan, oh. Ayan, oh, puwede niyong basahin yung doc niyan. Meron yan dito, Paul. Ayan, may mga themes. Puwede niyo i-customize, depende sa trip niyo. Kung anong trip niyo, kung gusto niyo lahat ayan, oh, may mga iba-ibang success, 'di ba? Kung gusto niyo gawing error or ayan, kung gusto niyo gawing error 'to, yung icon, error, ayan. Depende 'yan sa trip niyo. Kung ayaw niyo kung ayaw niyo ng built-in na ano, ayan. So, ayan, oh, puwedeng error kahit success siya. Depende 'yan, 'di ba? Sabi sa inyo, basta na nandito sa documentation puwede niyong gayahin tapos pag-eksperimentuhan niyo dito sa code, halu-haluin niyo. Puwede niyong gawin 'yun. So, gano'n naman talaga, eh. Kailangan niyo talagang i-explore 'yan 'no. So, gano'n talaga siya nagwo-work 'no. So, at least ngayon may konting ano na, aesthetic na, 'di ba? May konting aesthetic na yung ano niyo, system niyo 'no. Hindi lang 'yan nagwo-work sa create class, puwede rin 'yan sa let's say, nag-login, sa login niyo, successful login, tapos pa-pop up kayo, user successfully login, okay, 'di ba? Tapos update, puwede rin siya sa update, puwede rin siya sa delete. So on and so forth 'no. So gano'n lang siya gamitin, yung sweet alert. Napakarami pa na nakalimutan ko yung ibang ginagamit ko before. Huling huling ganito ko pa kasi ano pa nasa government pa ako nagwo-work 'no. So yung iba medyo nalimot ko na pero ayun yung mga puwede niyong gamitin na tools. So you have your
data tables and you have your suite alert, no? So para wala masyadong plain na table. Kasi pangit tignan pag plain na table, lalagyan nyo pa ng border yon para makita nyo. Border equal to 1, tapos sobrang plain, parang dire-diretso na ano, tapos pag minaximize nyo, hindi nasunod yung table, di ba? You get my point, class. So, better, kung meron namang mas best approach, why not? Gamitin nyo to. Pag-aralan nyo, aralin nyo yung documentation, yung simple implementation niya. Usually lang naman kapag hindi yan nagana, it's either mali yung sa ganito, yung ganito, mali yung name, kasi dapat same name yan nung user table sa dito, sa ID. Yan lang naman yung nagiging usual table, yung usual ano niyan, usual error niyan. So yun, ayun, my questions class. Tapos ano, ito, pwede yung gawin dito, let's say for example, di ba, create pa kayo ng isa pa dito, no? Gusto nyo, lagyan nyo ng ano, kasi action, di ba? Action, ayan. Tapos dito may dalawang button, 'di ba? For example, for delete, 'di ba? Pwede 'yan, pwede niyong gawin 'yun no. So like example, echo edit, delete, edit. Ayan. So pwede niyong gawin 'yan, no? Try niyo i-implement yung edit delete natin, okay? Ayan. Ay, sorry, ba't nandiyan? Kailangan natin of course, nung TD. Ayan. So TD, then kailangan natin nung NTD. So yun, if wala naman ng function, immediate. Ayan, so ayan, so di ba? Pwede yung gawing button yan ha. So pwede nyo mag-create ng button ito pag delete, pag edit, pag delete may pop-up din. So nasa inyo yun. Diskarte niyo yun kung paano mo siya gagawin, no? Pero yun, may questions ba, class? So far, no? So far, nakapag-create tayo ng create na function, then meron tayong create or yung pag-insert natin, then meron tayong read pa, no? So yung update, delete, maybe next topic na or next lesson, pero ito lang yung kaya ng time, no? So yung create, pero kita nyo, pwede natin siyang magamit across the whole program. Nagiging ano siya, nagiging versatile, no? So yun. Any questions so far, class? May naintindihan ba, class? May naintindihan naman ba or wala? At least may napulot bang learning kahit papaano or ano? Anong napulot? So yun, yung data tables ba and suite alert bago ba sa inyo yun? I mean, ngayon nyo lang ba siya narinig? Uh, okay, sige yun. So yun, yes, paalala niyo sa akin, sir. Ibibigay ko sa inyo yung codes, no? So, yun. Again, class, for the final project, I will suggest na wag na kayo mag-attempt na mag-download ng source code. Okay? Warning lang yan. So, kasi pag nalaman ko na source code yan, galing internet, makikita ko yan, no? At pag hindi niyo na-explain, pasensyahan. No? Although, okay lang din naman kasi, ayun yun, nun, magiging teacher niyo ulit ako next sem. Gusto niyo ba yun, class? Gusto niyo bang teacher niyo ulit ako next sem? Ayaw niyo. So, ayaw niyo sa akin. Ayaw niyo ako maging teacher next sem? Same subject pa rin. Same subject pa rin, no? Pero hindi yun. So, ayun. Ay, kasi wala namang masama class kahit kala sabay ito. Oo, same subject pa rin. Kasi wala namang class masama kahit pangit yung gawa niyo kung wala man CSS. As long as yung backend maganda at saka naiintindihan niyo yung ginagawa, walang problema dun. As long as naiintindihan niyo kung ano yung process. Hindi yung during presentation, pag tinanong kayo, ngingitian niyo lang ako, patay tayo dyan. Di ba no, Jeric? Jeric, di naman sa nagpapatama ako, pero, ayun. Wala yung ano yung ngingitian niyo ako during presentation. Wala sanang gano'n. Also gusto niyo ba mag-invite ako from other resources ng panel? Gusto niyo ba or ano, ayaw niyo? Or other prof, other instructor? Ayaw niyo? Okay, sige. Okay, so sige, 'wag na. Ayaw niyong i-showcase yung ano niyo, yung talents niyo, yung coding skills niyo?
with the other with the other instructor. Ayan, sige. Sige. So, yun, no? Tapos, ang magiging pagkakasunod-sunod ng groups natin is, natin yun. Alam niyo yung racing duck? So, doon natin malalaman kung sino yung maunang groups na magpe-present using yung racing duck. So, kung sino yung mauna doon, siya yung unang magpe-present, no? Then, create lang kayo ng PowerPoint. Again, yung defense natin mag-start ng first week of December. So, meron na lang tayong 2 weeks pa or 3 weeks pa para makapag-prepare, no? And fortunately sa inyo, I think yung December 8 ay holiday. So next week pa kayo magpe-present. So second week pa kayo makakapag-present, no? So yun, good thing din yun kasi yung 8 na yan, alam ko holiday yung December 8 na yan eh. So makakapag-present kayo second week na, so 15. So medyo mahaba pa yung timeline nyo, no? Pero yung O1 at O3, I mean O2 and O1, makapag-present sila first week sa 7. Then kayo the following week. Yun, no? Questions, class, so far? Yes, Mike? Yes, yung time ko magaganap. Isang araw lang 'yun, isang araw tatapusin natin tapos lahat ng groups makakapag-present, I will see to it, 'no. Kasi 'pag nag-present naman kayo sa unahan ta's sinabi niyo, 'pag sinabi ko, "Anong functionality niyan?" "Ano lang po sir, crude lang." Eh, di matic next group na 'yun, 'no. Ayun ang usapan natin, 'di ba? Maliwanag 'yun sa inyo. Again, for crude operation functionality lang, the maximum grade that you can get or your group can get is 60, no? So kung kayo ay hindi pasa ng midterms tapos 60 kayo ng final, eh alanganin 'yun, tagilid 'yun, no? Maliwanag po ba tayo do'n, class? Pa-invite si Sir Tikio, sabi ni sinong sinong nagsabi? Gusto niyo ba invite si Sir Tikio? Si Hanami. Oo, naalala ko. Oo nga, oo, naalala ko. Oo. Puwede naman nating i-invite 'yun. Si Sir Tikyo hahayaan ko mag-grade kay Hanani sa sa final project niya. So, 'pag sinabi na sir, sige sir i-sync ko mo 'yan." O 'di susundin ko lang si sir 'no. Patas ba 'yun? Ayan, sige. So, any questions, class? Kaya sige, so pasensya na medyo na-late ako kanina. Dami ng errands, galing pa akong bangko, galing akong munisipyo, galing akong, malapit sa munisipyo. Galing akong, may nilakad lang. Kaya medyo natagalan. Na-typo ako, akala ko 9 na sabi ko, 8 pala. Sorry, natang. Pero yun, any questions, class, so far? May questions po ba? Class, may questions? Sure kayo? Walang problema sa groups? Let me know 'pag may problema sa grupo, ha? Ano, gagawa natin ng rebulto. Yes, Paul? Ano daw? Pindot lang po. Napindot? Okay, sige. So, sige, let me know lang if may other questions pa. I can send yung link, yung codes later. Then yung visit niyo yung documentation, data tables, suite alert, no? Try niyo ng try niyo ng aralin para at least no kahit papaano may konting design naman yung wag naman masyadong plain. Although hindi ko naman sinasabi na wag niyo lagyan ng cascading style sheet.